kanila po kaloob at handog. Pagpalain po kayo ng lubusan ng pagpapala material, physical, tigit po spiritual pagpapala. Hallelujah, praise the Lord. Puri po ang ating mga Panginoon. At tayo tuloy-tuloy na po at bago po sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mga Panginoon, join me in prayer. Hallelujah, praise the Lord. Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the living prayer of our beloved pastor, we all humbly come in your throne of grace, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy, have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Father God, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Hallelujah. Praise the Lord. Open, Lord, our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray. In your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbelief, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, the highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like to give my double respect and honor to our beloved pastor, Evangelist Mr. Meda, and we always remember and cherish the blessed preaching and teachings of our beloved pastor, Evangelist Mr. Meda, and our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. And greetings to all Almeida family and to all beloved preachers, beloved workers, beloved visitors, and beloved webcast viewers. And to all birthday celebrants for the month of December, God bless you po. At pagpalay pa po kayo ng mahahabang buhay mula sa katawan. Hallelujah, praise the Lord. At higit sa lahat po ay ang spiritual nagpapala. At bumabati ako sa ating po mga webcast viewers na kasama nating pinupurihan, niluluwa natin ating mga Panginoon sa pamamagitan po ng panonood po ng webcast live. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po ng banal na salita ng ating mga Panginoon. Pamagatan po natin ang ating pong pag-aaralan, disregarding God. Yung pagwawalang bahala sa Diyos. When we ignore God, kailan ba binabaliwala ang Diyos? And let us start it by reading the holy word of our loving God. Will you please read James chapter 4, verse 17. Book of James, chapter 4, verse 17. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Santiago 4, talata po 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Amen. Puri po ang banal na salita natin mga po. Ating pong minsan palakpakan po ang ating pong pinakamamalakas na palakpak po ang ibigay po natin sa ating pinakamamahal Panginoong Kristo at ating pong damahin at tamhin ang kanyang mga banal na salita na ating pong pag-aaralan ngayong oras na ito. Hallelujah, praise God. Have we ever felt ignored? We all long to love, acceptance, and attention. But perhaps there are important person in our life has shown little interest in us or what we have to say. There's something even worse, though, than ignoring others. Ano po ba itong masahol o malala na kaysa sa pagwawalang bahala sa iba? Ang pinakamasahol na walang pagpahalaga at pagpapala ay ang pagwalang bahala sa Diyos. Kailan ba natin niwawalang bahala ang ating mga Panginoon? Hallelujah, praise the Lord. But we
nagagawa nating disregard ang ating mahal na Panginoon. One way, we ignore Him by falling to obey His instruction. Or maybe we sense His leading but don't follow. Karaniwan, hindi natin natatalima o nasusunod ang kanyang mga utos o mga alituntunin. At karaniwan, nararamdaman na natin na tayo ay ginagabayan ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi pa rin tayo sumusunod. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga po na ang isa pang one way we ignore Him is by failing to obey instruction, or maybe we sense His leading but don't follow. And unless we seek time with our Father, whether in His word, prayer, or worship, we are neglecting Him again. Kapag hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagpupuri, o hindi tayo nag-aaral ng banal na salita, ito ay isang paraan na ating pong nileneglect ang ating mahal na Panginoon. Ang bilang mananampalataya, tunay nga po na mahirap sumunod sa alituntunin ng mahal na Panginoon kung wala kang pag-ibig sa Kanya. Mararamdaman natin na tayo may pag-ibig sa Diyos, malalaman natin na may pag-ibig tayo sa ating mahal kung atin pong sinusunod ang Kanyang gawa. Ang sabi nga po, if you love me, keep my commandments, sabi natin mahal na Panginoong Jesucristo. Ngayon, bilang isang tao, isang mananampalataya, marami tayong kahinaan. Hindi natin magawa na sundin sa tuwi-tuwi na ang kanyang mga kalooban. Subalit, ang kailangan lang natin ay maunawa at maintindihan natin at ating madama na ang banal na Espiritu ay nasa atin. Kung nasa atin ang banal na Espiritu, magagawa natin lahat ng bagay na iniutos ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Paano malalaman na ang banal na Espiritu ay nasa iyo? O wala na. Kapag ikay tumatalima at sumusunod sa mga utos ng ating mahal na Panginoon, ginagawa mo ang kanyang kalooban, 100% nasa iyo ang Espiritu Santo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, kahit na mahirap ang ating, sabi nga po, ang daan papunta sa kalangitan o sa buhay na walang kasama mahal na Panginoon ay makipot. Huwag ka raw titingin sa kaliwa, huwag kang titingin sa kanan. Lagi nakadiretso. Ang focus mo ay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga na maintindihan at maunawa natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. So we need to read our Bible. Kinakailangan tayo ay nananalangin araw-araw at nagpupuri araw-araw. Hindi lang dito sa banal na gawain, kahit sa ating mga tahanan. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo binibigyan ng pagkakataon upang siya ay ating pong mapaluguran at maunawa at maintindihan natin kung ano ang nais ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa, bawat mananampalataya, ang magkaroon ng close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon. Magkakaroon lamang tayo ng close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon kung tayo po ay laging susunod at nasa Kanyang presensya at gagawin natin ang Kanyang mga kalooban. Pero kapag hindi natin nagagawa, if we disregard our loving God, there are consequences, and the consequences are painful. For one thing, neglect grieves God because He is our Heavenly Father who desires closeness with us, with its children. Kaya po, kapag hindi natin natatalima, hindi tayo nagdadalamhati ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. At dahil siya ang ating amang makalangit na nagnanais na pagiging malapit sa bawat isa sa kanyang mga anak. Tayo po ay mga anak ng ating mahal na Panginoon. Sa pulong ating tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tigapagligtas sa tanang pabautismo sa kanyang marilag at banal na pangalan, tayo po ay considered na anak niya. Sabi pa nga, we have the right to call as children of God. Hallelujah. Sinabi po yan sa John 1:12. At ikay nananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga po na yung ating relasyon sa ating mahal, huwag natin papabayaan sa pamamagitan lang po ng hindi pagtalima o pagsunod sa kanyang mga utos. Hallelujah. Praise the Lord. Nawawalan din tayo ng pinakamahusay para sa ating buhay kapag tayo po ay hindi nakakasunod. Yung pinakamahusay na dapat pangyari sa nawawala yan. Kasi po pag ikay patuloy na hindi nakakasunod sa mga kautusan ng ating mahal na Panginoon, hindi mo pinamumuhay ang kanyang banal na salita, nag-grieve po yan, nadadalamhati. At sabi nga po sa banal na kasulatan, ang banal na espiritu kapag nag-grieve ay lumalayo sa atin. At doon tuwan-tuwa si Satanas na ikaw ay tutuksuhin
at muli ang nais ay kayo makuha. Kaya pag minsan may nagawa kayo isang pagkukulang at hindi mo naihingi agad ng tawad, hindi mo tinukoy na kinagkamali o ikaw nagkasala at hindi mo hiningi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, tuntuwa si kalaban ng ating mahal na Panginoon, patuloy na kayo lilinilangin. Napakadalubhasang manlililing lang sa Satanas. Kung si Eva at si Aday nalinglang, tayo pa kaya na nabuhay tayo na dito sa nakakis na natin ay ang kamunduhan. Subalit, kaya tayo laging nasa temptation dito sa ibabaw ng lupa. Pero ang mahalaga niyan, kapag ang banal na espiritu yung nasa iyo, lahat ng temptation niyan ay wawala, tatanggalin ng ating mahal, gagabayan ka at papatnubayan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Bilang isang mananampalataya, at kung halimbawa, pag nawawala sa ang ating kalooban, ang kalooban ng mahal na Panginoon, nawawala pati yung plano ng mahal na Panginoon para sa atin. Kasi bakit mawawala? Hindi ka na sumusunod sa Kanya. Katulad din yan ng ating mga anak. Kapag sutil, yung matitigas ang ulo, ating pinapalo. Pagka minsan nagre-rebelde pa sila o pinapangaralan. Dapat lang na gawin yon. Sa atin, ginagawa rin ng ating mahal na Panginoon yun. Kapag tayo nagkukulang, nagkakamali, pinapalalahanan tayo. Akala natin, tama lang ating ginagawa, pero hindi lahat ng ating ginagawa ay tama. Dapat, kung parang tama, kinakailangan lahat nakaayon sa kalooban natin mahal na Panginoon. Nakaayon sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At saka isa pa, yung layunin. Ano ba ang layunin ng ating mahal na Panginoon? Bakit nilikha ang tao? Ang layunin ng ating mahal na Panginoon, why He created human being, ay para sa maluwalhati, to glorify Him. Yon ang purpose ng ating mahal na Panginoon. Tayo ipapalit kay Taning. Dahil si Taning ay worship leader sa langit, ay nag-rebuild sa ating mahal na Panginoon, kaya tinanggal siya sa langit. Ay tayo ang kinrate ng ating para maging kapalit ni Taning. Kaya wala tayong gagawin pagdating natin sa buhay na wala hanggan na kasama ang ating mahal na Panginoon, kundi ang magpuri at magpuri at magpuri lamang. Subalit yung hindi nakakilala, pero iniwan ang kanyang pananampalataya, lumayong muli, ay hindi na makakasama ang ating mahal na Panginoon sa langit. Doon siya pupunta sa bahay ng kaaway kay Satanas, sa impyerno doon ang punta niya. Wala siyang gagawin doon, kundi puro kapighatian. Puro paghihirap ang mangyayari sa kanyang buhay. Samantalang, kahit tayo naghihirap dito sa ibabaw ng lupa, para sa ating papurihan, para sa ating naluwalhatiin, pagdating sa langit, tayo ang pinakamaluwan. Dahil wala tayong gagawin doon, kundi magpuri. Nasa yung lahat, ang lahat ng bagay na naroon. Tsaka kasama na natin ang ating mahal. Kailan pa man ay hindi tayo mawawala sa Kanya. Dahil doon sa ating pupuntahan, nakasama natin, wala doong kasalanan, wala doong paghihirap, walang iyakan, walang gutom doon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. How are we choosing to live? Paano natin pinipiling mamuhay? Nagbibigay pansin ba tayo sa sinasabi ng Diyos o nabubuhay ba tayo sa sarili nating pamantayan? Kasi karaniwan, sa atin, kahit naka-Kristiyano na, mayroon pa yung sariling pamantayan, kinakailangan natin gawing batayan ay ang salita ng Diyos. Huwag ka maniniwala sa sarili mo kung ang sinasabi ng sarili mo ay taliwas sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan lamang ang dapat nating maging giya bilang isang mananampalataya at anak ng ating mahal na Panginoon. Ang alam na maraming tao, ang lahat ng tao sa ibabaw ng lupa ay anak ng Diyos. Hindi po. Ang anak lamang po ng Diyos ay yung tinanggap at pinamumuhay ang banal na salita natin, tinanggap ang ating mahal na Panginoong Kristo bilang Diyos sa sariling tagapaglitas. At pinatawad tayo sa ating kasalanan, binigyan tayo. Yun lamang po ang mga anak ng Diyos. Pero kung ikaw ay tao, hindi mo naman tinanggap ang Mateo, hindi mo pinamumuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ay hindi ka anak ng Diyos. Ikaw ay created being lamang. You are not the children of God. Hallelujah. Tandaan na po natin, para kayo maging tunay na children of God, kinakailan tatalima ka at susunod sa kanyang mga palatuntunan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga na tayo po ay sumusunod at tumatalima sa kanyang mga utos. Hallelujah. Praise the Lord. Kung ayusin natin ang ating espiritu sa pakikinig at disiplinahin ang ating sarili na sumunod, masisihan tayo sa malaking lapit o matalik na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, relationship po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Relationship. Kaya tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon at makikita natin ang pag-ibig na nagbubuhat sa Kanya kapag tayo po ay sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. It is a blessing to have a heart that hungers for righteousness. Hallelujah, praise the Lord.
And when we place our faith in our Lord Jesus Christ, God fulfills that longings in two ways. He forgives our sins, granting us righteousness. Could you please read 2 Corinthians 5:21? Amen. Amen. Praise the Lord. For the book of 2 Corinthians, chapter 5, verse 21. For we had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Amen. Praise the Lord. Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Muli po natin pinakpakan po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. So, sa Kanya ay talagang tinanggap niya ang ating mga pagkakasala. Kaya tayo ay free from all sin. Basta huwag mo lang gagawin. Kung ikaw may nagkakasala, hingi agad ng tawad. Hindi po pwede nagsisisi ka lang. Nagsisisi ka nga sa ginawang pagkukulang, pero hindi ka nahingi ng tawad. Katulad ng nangyari kay Judas. Nagsisi siya, nag-remorse siya nung ipagbili niya ang ating mo sa 3 pirasong pilak. Nagsisi siya. Pero hindi siya humingi ng tawad. Sa halip na humingi ng tawad, nagbigti, binitin yung kanyang sarili. Hallelujah, nagpakamatay. Hallelujah, hindi po ganoon. Pag ikaw ay nakakawa ng pagkakamali, nalaman mo hingi ka ng tawad. Ang hihinga mo naman ng tawad, kitang-kita ng mahal na Panginoon ang ginagawa mo. Tama o mali, kita yan ng mahal na Panginoon. Kaya, ang hinihintay lamang niya, yung puso mo na talaga magbabalik sa iyo ang kasalanan ating mahal. Pero pag hindi mo nagawa yung paghingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon, tayo binigyan, sabi nga sa 1 John 1:9 na kung tayo lalapit at ating ihahayag ang ating kasalanan, tayo po, ang Diyos ay matapat na tayo patatawari at gagawin po tayong ay sasakdalin pa po tayo ng ating mahal na Panginoon. Ganun po. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka dadaan sa yung consequences ng ginawa mo. Pag ikaw nagkamali, may consequences yan. Kinakalang malampasan mo yung consequences na yon. Kahit ikaw pinatawad na para ikaw ay maunawaan mo na mali pala yung tunay nga pala mali ang aking ginawa. Kaya tayo pagka tayo nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, nagkakaroon tayo ng mga palo o palaala, ay pinaalam sa atin, huwag mo na uling gagawin yan. Ganun ang mangyayari sa pag ginawa mo yan. Subalit kung tayo patuloy na maglilingkod at magtatapat sa ating mahal na Panginoon, pagpapala, material, physical, tigil po ay ang espiritual na pagpapala. At hindi lamang tayo gagawing, hindi lang tayo bibigyan ng katuwiran ng Diyos. Ang sabi po nga, and He give us a new heart that inclines to right living. Sinabi po yan sa 2 Corinthians 5:something. Sabi po 5:17. Therefore, if a man be in Christ, is a new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya kung ang sino man na ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. But this doesn't mean right living will no longer be in struggle. Pakibasa po ng 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians 9:27. First Corinthians chapter 9, verse 27. The book of 1 Corinthians 9, verse 27. But I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Amen. Sa aklat ng 1 Korinto 9:27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Amen. Purihin po ang salita ng ating God bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah, praise the Lord. Napakaliwanag po sa banal na kasulatan na kahit tayo ay nabubuhay sa katuwiran o ang pamumuhay natin tama, ay hindi magiging, hindi maaring hindi rin tayo dadaan sa mga pakikibaka. Hallelujah, praise the Lord. Katulad po ni Apostol Pablo, ang pagpapasakop sa kanyang katawan bilang isang
pagwawangi sa pagtutulad sa matinding pakikipaglaban upang magpatuloy sa pagiging katulad ng ating mahal na Panginoong Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Lahat tayo ay dadaan sa mga maraming pagsubok at dito tatantasin ang ating pananampalataya. Kung ikaw sa kabila ng mga pagsubok sa iyo, patuloy pa rin ikaw naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, patuloy pa rin na pinamumuhay mo, yan ang pananampalataya na nais ng ating mahal. Sabi po nga, 100% faith ang kinakailangan natin upang ating malampasan ang lahat ng bagay, upang ang mahal na Panginoon ay huwag humiwalay sa ating mga buhay. Hallelujah, praise the Lord. Puri po, isang napakagandang halimbawa ang ating mahal na pastor na nung paano na pumunta siya sa Talipaw ay kausapin niya mga prayer warrior na sinabi, kung ilang percent ng kanilang pananampalataya, sabi kung ang kanyang pananampalataya ay 99.9%, kayo putol ang liig bukas. Pero kung 100%, pagpapalain tayong lahat. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kinakailangan 100% na pananampalataya, kahit nasa mahirap ka, kahit anong nangyayari, basta nakatuon lagi ang puso at isipan mo. At kailan pa man, nangako ang mahal na Panginoon, kailan pa man, hindi tayo pababayaan, gagabayan tayo sa tuwi-tuwi na. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakahalaga na lagi tayo nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng panalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. At pasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Our Heavenly Father give us strength for the battle, and His compassion never fail, even when we are self-do. Kahit na tayo nagkukulang kakamali, naandun pa rin ang grace ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo talagang pinili ng ating mahal na Panginoon at tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon para sa ating paglingkuran. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pananalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagsama-sama sa panambahan, ang ilan sa mga paraan upang matamasan natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yung pagdalo po natin sa ating mahal na Panginoon, ito po ang patuloy na at laging pinapangaral po ito. Tatanda ko po nung ako'y magmula po nung ako'y umattend sa banal na laging napapakinggan ko po since 1983. Sinasabi ng ating mahal na pastor at mahal assistant pastor, huwag kayong absent sa gawain. Ay di, iniisip ko, bakit hindi absent 3 beses ang linggo? Ay sanay lang naman ako tuwing linggo. No? Sa ano pa akong religion tuwing linggo? Pagkamisan pa nga tuwing birthday lamang at saka pagpasko at saka pagkaming gwentong okasyon o mahal na araw. Paano kat kalimot? Yung pala, yun ang sikreto para kayo magkaroon ng presensya sa ating. Bakit po? Dahil kaya tayo napunta dito sa banala, ating pinaglilingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nakikipag-uusap o nahingi tayo ng, ako'y ibigyan mo Panginoon ng ganari, bigyan mo. Hindi, kaya tayo naandito. Ay para ating maluwalhati, mapaluguran ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo sama-sama nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Nalulugod ng ating mahal. Dito natin pinatutuo mga kamanghamang gawa sa ating mga buhay. Nalulugod ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo nakakinig ng mga banal na salita ng ating na pinapangaral po ng mga mangangaral na dapat nating tamaliwa. Kaya po, pag tayo ano man ang ginagawa natin dito, kung bawa tayo, kung ano man po, ating uunahin ito, lalo tigit, pag banal na salita ng pinag-uusapan, kinakailangan lahat tayo mayroong, kung wala kayong dalang Biblia, isulat ninyo yung mga bersikulo na pinag-uusapan natin, inyong ulitin ulit pagdating nyo sa bahay. Hallelujah, praise the Lord. Napakahalaga po ng ating ginagawa. At diba sinabi sa banal na kasulatan, sinabi nga po sa Hebrew 10:25 na huwag daw po natin pababayaan ang pagsasama-sama natin at mag-aralan tayo sa isa kung nalalaman natin na malalapit na mga araw. At kung natutuhan na natin ang katotohanan, tayo nagkakasala. Sinabi po sa 10:25, sa 20:26. Akin pong babasahin po sa iyo ng madalian para po, napakahalaga po ng ating ginagawa. Marami tayong mga kasamang mananampalataya na hindi na binibigyan ng pahalaga ang pagdalaw sa banal na gawain na kahit na may pagkakataon, kaya nilang dumalaw, hindi sila dumadalaw, nanonood lang sila ng webcast. Ay pwede naman dumalo. Ay ang sabi ng mahal po sa 10:25 ng Hebrew, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Sa 20, for if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice of sin for sin, but a certain people looking for a judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Yung po hindi pagdalo kasalanan Sinasabi dito sa 26, sa 26 ng Hebrew 26, na sapagkat ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang hain natin tinapa tungkol sa mga kasalanan. Hallelujah, praise the Lord. Alam natin na
may gawain. Pwede ka naman dumalo. Maaring pagod at tinatamad ka lang. Ay, hayaan mo na pagod. Hagay mo na dumayo. Pumunta ka doon sa gawain. Iniintay ka natin mahal na Panginoon. Ito ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang tayo magsasama-sama magpupuri sa Kanya. Hallelujah. Praise the Lord. At ang pangako niya, hindi kailangan tayo niya pababayaan. Gagabayan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang lumalapit sa mahal na Panginoon ay maglalantad ng liwanag. Nalalantad sa liwanag. Ano ba liwanag? Ay di nakikita mo yung pagkukulang at pagkakamali mo dahil magkakaroon ka ng conviction sa mga ginagawa mo. Kung nagkulang ka, makukonbi ka. So, makikita mo, ay mali pala ginawa, hindi ko dapat gawin. Hihingi ko ng tawad sa ating mahal na Panginoon. At sa ating patuloy na pagdalo, ito po ang magtatanggal o mag-aalis ng mga tinatawag na, anong tawag doon? Yung mga challenges natin, yung mga di kalugod-lugod na nangyayari sa ating mga buhay. Ang pagdalo po natin ang magtatanggal po ng mga bagay na ito. Dahil po, habang tayo dumadalo, tayo ay pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Nararamdaman natin ang Espiritu ng Diyos. At saka sa ating pagdalo, kung ikaw may mga mali sa iyong buhay, tatanggalin niya ng ating mata, kung lalo at gawa ng kaaway ng Diyos, mawawala yan. Hindi makakatagal ang mga gawa ng kaaway ng Diyos sa mga tao nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Lalo natin kayo umaawit sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga balakid sa ating buhay, mawawala yan sa ating buhay kung tayo lagi magpupuri sa ating mahal. Lagi mong susundin ang kanyang kalooban. Nagpatutuo nga yung isang kapatid na magmula doon siya makakilala. Kung sabi, 1970s pa ata hindi daw siya na-absent hanggang sa oras na ito. Puro pinagpala siya. Lahat siya pinagpala. Ayun, hindi ko naman sasabi kasi ang ating mga kapatid dito, yung mga hanap buhay, nagtatrabaho, ay basta bigyan nyo ang inyong oras na papaluguran ng ating mahal. Sinasabi ko to sa inyo para tayo matuto lahat. Hindi tayo perfecto. Tayo pine-perfect pa ng mahal na Panginoon dito sa buhay natin ito. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kinakailangan natin pagsimigasigan ang paglilingkod sa ating mga. Sinabi rin po sa James 2:10, for whosoever shall keep the law, the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay siya ay naging makasalanan sa lahat. Hallelujah, praise the Lord. Kahit pala susunod mo lahat ng utos, may nagkamali kang isa, nagiging makasalanan ka sa lahat. Ganyang katindi ang pumunta, kaya pala sabi ng mga makitid ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Dahil maraming bawal, maraming hindi ka dapat gawin. Pero pag natalima mo yun, maluwag na maluwag ang daan papunta sa kalangitan. Dahil may gabay at patnubay ka ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ating basahin niyo po ang katapusang versikulo po natin, 2 Corinthians chapter 2, verses 14 to 17. Second Corinthians 2:14 to 17. Amen. Praise the Lord. For the book of in the book of 2 Corinthians, chapter 2, verse 14 to 17. Now, thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and make it manifest the Savior of His knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet Savior of Christ, in them that we are saved, and in them that perish. To one, we are the Savior. To the one, we are the Savior of death unto death, and to the other, the Savior of life unto life. And who is sufficient for these things? For we are not as many which corrupt the word of God, but as sincerity, but as of God, the sight of God, speak we in Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 2, 14 hanggang 17. Datapot salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sapagkat sa mga iniligtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan, sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan.
sa ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Amen. Amen. Puri po pala salita. Hallelujah. Palakpakan po natin pong pinakamamalang God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our beloved. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong pagdalo, ay dito po natin mauunawaan na ang mahal na Panginoong pala Hesus Kristo ay may halimuyak o samyo ng mahal na Panginoon ay buhay. Sa iba naman ay kamatayan. Ibig sabihin, buhay, kapag tumatalima ka, sumusunod, at kamatayan kapag hindi mo siya sinusunod. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga ang ating at habang tayo dumadalo, at naunawaan natin ang ating mahal, makakatulong ito na matiyak na palagi nating hahayaan ang yung ating mga pader. Ano ba mga pader ng buhay natin? Yung mga problema natin, yung mga dalahin natin, ay ito po'y tatanggalin ng ating malon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang katuwiran. Hallelujah. At biyaya, humahantong na matinding kagalakan para sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Yun nga mga may karamdaman, puntalaan dito, nakapakinig sa liyan, nakipag-pabautismo, nagaling. Pero hindi lahat gagaling. Inihintay ng mga lapan na mapuspos ang iyong pananampalataya. Kinakailangan ni tandis ka ang pananampalataya mo sa ating kahit na anong mangyayari sa ating buhay. Ang ating lakad ay Christ-likeness. Kaya dapat tayo dumaan sa mga maraming pagsubok para tayo matandis ng ating mahalapan, yung ating pananampalataya. Kaya tayo dumadaan sa pagsubok dahil ang nais ng mahalapan, walang pasalbong bagay na para kayo magkaroon ng pananampalataya. Dahil sa pananampalataya lang natin mapapapurihan ng ating mahalapan noon. Mapapaluguran ng ating mahalapan noon. At saka yung mga imposible ay magiging imposible sa pamamagitan ng pananampalataya. Puri po ang ating mahal na Panginoon at ating pong awitan na po ng isang makalangit na awitin natin mahal na Panginoon bago po sa ating pong mga pananalangin po natin mga pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord.